Ano ba talaga ang malinaw na sinasabi ng Biblia tungkol sa 666 at marka ng halimaw? Chip nga ba ito o may mas malalim pang kahulugan? Ang sinasabi ng Biblia? Bago tayo maniwala sa haka-haka, tingnan natin kung ano mismo ang nakasulat. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 16 to 17 at kanyang pinapagawa ang lahat na magkaroon ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo at nang walang makabili o makapagpili, maliban sa may tanda. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 18, narito ang karunungan sapagkat ito ay bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Sa Apokalipsis chapter 14 verse 9 to 10, kung ang sino man ay sumamba sa halimaw at tumanggap ng kanyang tanda, siya ay parurusahan. Kapag binasa natin ang Biblia, hindi nito direktang sinasabi na ang marka ng halimaw ay isang chip o teknolohiya. Walang salitang chip, implant, o anumang modernong device na binanggit. Ang malinaw na sinasabi ng Biblia ay may tanda. Ito ay ilalagay sa noo o kamay. At may kaugnayan ito sa pagsunod at pagsamba. Ano ang ibig sabihin ng noo at kamay? Sa ibang bahagi ng Biblia, ang noo at kamay ay may simbolikong kahulugan. Sa Deuteronomio chapter 6 verse 6 to 8, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Sa Deuteronomio chapter 6 verse 13 to 19, ang Panginoon mong Diyos ay iyong katatakutan. Siya ang iyong paglilingkuran at sa kaniyang pangalan ka susumpa. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nangasa palibot ninyo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang panibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay magningas laban sa iyo at kaniyang puksain ka sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong tutuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong pagtukso sa Kaniya sa masa. Inyong iingatang sundin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang Kaniyang mga patotoo at ang Kaniyang mga palatuntunan na Kaniyang iniutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikaw ay mapabuti at upang ikaw ay makapasok at magmana ng mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang iyong maitaboy ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo gaya ng sinalita ng Panginoon. Dito, hindi literal na may ilalagay sa noo at kamay. Ang noo, ito ay sumisimbolo sa isip o paniniwala. Ang kamay ay sumisimbolo sa gawa at kilos. Kaya posible na ang marka ay isang simbolo ng paniniwala at pagsunod. Hindi lang basta pisikal na bagay. At ano ang pinakadiin ng marka? Sa Apokalipsis chapter 14 verse 9, kung ang sino man ay sumamba sa halimaw at tumanggap ng kanyang tanda. Pansinin mo, hindi lang tanggap ng marka ang binanggit, kundi pagsamba sa halimaw. Ibig sabihin, ang marka ay konektado sa pagsunod, pagsamba, katapatan. At 3, paano naman yung hindi makabili o makapagbili? Sa Apokalipsis chapter 13 verse 17, ito ay nagpapakita ng isang sistema kung saan may kontrol sa ekonomiya. Pinipilit ang tao na sumunod para mabuhay. Pero tandaan, hindi nito sinasabi kung paano eksaktong gagawin. Walang detalye kung ito ba ay chip tattoo digital system. Ang diin ay nasa kontrol at pagpili ng tao.
Ano ang mas malinaw na mensahe ng Biblia? Kung pagsasamahin ng lahat ng talata, ang malinaw na mensahe ay ang marka ng halimaw ay isang tanda ng pagsunod sa maling kapangyarihan, isang espiritual na desisyon, isang pagsuway sa Diyos kapalit ng kaginhawaan. At 5, ano ang kabaliktaran nito? Sa Apocalypse chapter 14 verse 12, narito ang pagtitiis ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin may dalawang grupo. Una, may marka ng halimaw. At pangalawa, tapat sa Diyos. Kaya ang tunay na tanong ay, sino ang susundin mo? Ang Biblia ay hindi nagsasabing chip ito. Ngunit sinasabi nito na may tanda. May kaugnayan sa pagsamba at pagsunod. May epekto sa buhay at kabuhayan. Kaya maaaring literal, symbolikal o kombinasyon. Pero ang pinaka-importante, ito ay tungkol sa pananampalataya at katapatan. Ngayon na nakita mo kung ano mismo ang sinasabi ng Biblia, maniniwala ka ba sa haka-haka o sa nakasulat? Ang tunay na laban ay hindi tungkol sa teknolohiya, kundi sa puso at pananampalataya. Kung gusto mo pa ng malinaw na paliwanag mula sa Biblia, huwag kalimutang mag-follow at i-share itong video na to at like. At samahan mo ako sa paghahanap ng katotohanan. Pagpalain tayong lahat.